Bayan, magandang araw po ng Sabado. Hindi po sana ako magla-live dahil Monday to Friday ang aking schedule. But minomonitor namin yung activity prior dito sa nangyayari at nagaganap dito sa Kingdom of Jesus Christ in Davao. Bayan, sa tinig at pulso ng bayan, sa mga nakaraan kong mga programa, ay nakikita naman natin ang katotohanan tungkol po sa kung ano meron ang sitwasyon natin sa Kibuloy. Inuulit po namin, hindi po kami partido o sekta ni Kibuloy. Nakikita lang po namin na sobra naman po at labis ang ginagawa ng ating pulisya. Hindi natin alam kung ito pa ay nasa katayuan nila na matino ang pag-iisip o dahil nga lang sa aspeto at interes na ito ay magkaroon at magtamasa ng salapi dahil na rin sa isang panawagan. Bayan, sinadya ko po ito para makapagbigay ng punto at alin sa mga aspeto at tungkol sa nakapaloob na usapin tungkol po sa Kingdom of Jesus Christ. Sa totoo lang, sa mga hindi nakakabatid o nangyayari, bibihira na lang po ang hindi nakakabatid nito dahil meron po tayong social media. At alam ko po na naandyan po kayo nakatunghay tungkol na rin po sa mga namatayan na ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At pangalawa, nakapasok at nakapag-imbestigar na si Torres sa kanyang kagustuhan o may gawa tungkol sa mga sumusunod. Bayan, ito po ay lantaran at hindi po sadya na pagpapatunay na ang pulisya ay base sa kanilang sinumpaan na maglingkod at pagkatiwalaan at ipagtanggol ang taong bayan. Wala na pong ningas ng katotohanan ang pulisya. Ang mga pulis po ngayon ay nagagamit, nababayaran, at wala na pong pag-asa para sundin ang katotohanan at proteksyonan ang taong bayan sa nangyayari na to. Dahil nga may nagigipit na sitwasyon. Bayan, nagbuwis na ng buhay ang ilan sa Kingdom of Jesus Christ sa puntong ito at ang iba ay nagagalak pa sa punto na nakalagay pa nga dito sa kanilang comment na mabuhay si General Torres, I salute you, at may mura pa. Ganyan po kadakila ang mga gago at mga animal na ito. Sila. Makikita po natin na kung ano ang panig nila. Sila ay ang mga panig ng taong bayan na hindi katarungan ang hinahanap. Akala mo naman pag naggera ang putang ina, may magagawa itong mga animal na ito. Tigas-tigasan utin lang ba? So, ano pa man ang inyong mga tulad nito, mahirap maging kulto. Yung mga profile na walang muka, yan po ay mga profile ng bayaran. Katulad ng sinasabi namin, kanina pa lang na sinabi ko, na ang katayuan ng taong bayan mismo ang tinitignan, hindi ang katayuan ng pulisya. Dahil kung tatanungin nyo ang pulisya, mismo ang mga pulis na naandyan ay labag sa kanilang kalooban ng kanilang ginagawa. Ang iba wala pang kain, ang iba walang tulog. Although pulis sila Ganyan ang mga bagay na tinitignan natin at nakikita natin sa partido ng kanilang mga pinaggagawa. Dangan nga lang, talagang sadya na may mga tao na instead na maawa sa ginagawa at paglapastangan at
paglabis na pagpapatupad ng batas ay may natutuwa pa. Minoldo yan ang gusto nila magulo ang bayan. At ang punto nga nito, kaya ako nag-live ngayon ay para sa mga pulis. Nananawagan kami sa mga pulis na naandyan sa Kingdoms of Jesus Christ na nawa ay ipatupad natin yung batas na inyong sinumpaan na magsiservisyo kayo at ipatutupad ang batas at proteksyon ng taong bayan. And although meron ng mga nasaktan, meron ng namatay sa ganyang sitwasyon, hindi natin alam na ang iba masaya pa sa kanilang mga itinuturan sa mga ginagawa ng mga pulis. Pero gaya nga na sinabi ko kanina bayan, kaya kami nag-live ay isa sa mga panawagan. At sana ay mabuksan ang isipan nyo na huwag nyong gawin yan sa ating mga kababayan. At pangalawang report po sa akin ay nakapasok na po sila General Torres. Ang binubuklat-lat nila ay yung mga drawer at ang mga cabinet. Sa palagay nyo ba yan, makikita nyo sa drawer at sa cabinet si Kibuloy? Pangatlo, nakapasok na siya. May itinuturo siyang isang lugar na hindi daw mapasok-pasok. Nung nasa loob siya, cabinet din ang kanyang tinignan. So, asa na yung sinasabi niya? Kung ikaw ay opisyal at objective mo sa ganung kalasing sitwasyon, abay nagtungo ka kaagad doon sa sinasabi mong suspicious area. Pero anong ginawa mo? Cabinet. Nababansagan tuloy kayong mangungulimbat ba? Yan ang ugali ng mga taong mga magnanakaw o tulisan kasi nangungulimbat sila. So, ang pangit tignan na pagpasok nyo doon, di ba dapat objectively pagpasok nyo, implement yung operation kaya nasa loob na kayo. Ano ang operation? Di ba hanapin nyo si Kibuloy? Bago kayo pumasok diyan, meron na kayong may mga draft na kayo, meron na kayong mga under scenario na may pupunta rito, may aakyat dito, titignan ganito. Ganito ang mga procedure na operation. Oh. Ano nangyari? Drawer at cabinet ang inyong pinagtitignan. Ano kayo mga kawatan? Mangungulimbat. Bayan, itong mga pulis na ito, pagsisisihan nyo po, advice lang, pagsisisihan nyo ang inyong mga ginawa dahil marami kayong mga footage accordingly. Ang isa, ang attorney, ang asawa o yung bana, hinimatay na o inatake na ng high blood or stroke. Nagsisisigaw na yung asawa, nakikiusap na sa linya, pero hindi po pinapapasok. So kung mamatay ang asawa ng doktora na yan o ng attorney na yan, malaki pong pananagutan ninyo kasi isa lang ang target ninyo, patayin ang lahat ng mga tao sa loob. Ganyan na po ba kayo? Ganyan na po ba ang implementasyon ng batas ninyo? Ganyan na po ba kayo? Bayan, nananawagan ang taong bayan sa AFP. Hindi po ba kayo gagalawa ng pagkilos? Hindi po ba kayo magre-react sa pangyayari na to na may kalabisan? Tinatanong si General Torres at kung ano ang motibo ng pagpasok, walang maisagot na tama, kundi sadya suspecha namin itinatago nyo lang. Ganyan bang yung accurate collecting of informations and data ng intelligence? Napaghahalataan ka tuloy na nagtitrip ka sa ganyang mga katuwiran mo ba? Hindi konkreto. Si TJ, sir, kailangan na nating magkaisa sa lahat ng mga Pilipino. Kailangan na yan po ang aming mithiing sa programang ito ang magkaisa. Si Rodjun, ang nakalagay, sumuko na kasi. Sa ganito pong mga punto,
bayan, bagamat hindi ko ino-off yung comment section ko para makita ko yung pulso ninyo, mostly ng pulso na ibinibigay nyo sa akin, wala pong lasa, wala pong laman, walang carry, walang meat. So ngayon, darating po yung time na yan. Nananawagan po ang taong bayan na mag-react, remisponde, makiisa base sa kanilang tungkuling tinanggap ang Sandatahang Lakas. Wala na po. Hindi na po magiging maganda. So kasalanan na ng Sandatahang Lakas, sa kapabayaan din po ninyo kung ang MNLF na ang rumisponde sa panawagang ito dahil hindi ninyo kaya. Sa susunod na mga araw, hindi na po sa AFP ang sigaw ng taong bayan, kundi sa Sandatahang Lakas na ng MNLF at MILF. Magiging magulo po tayo. Magiging magulo. Tuwan-tuwa ang ating kalaban habang nilalamon tayo. Tuwan-tuwa ang ating kalaban dahil wala kayong pakialam sa taong bayan. Nasaan na? Nasaan na ang mga pangako? Nasaan na ang ating pagtupad ng tungkulin na ipagtatanggol ang karapatan at kalayaan at dignidad ng bansa? Wala na. Etong si Alger, ang sagot niya, timang, napakabobo mo kapatid, napakagago mo. Ang utak mo, itinatapak mo sa paa mo sa tae. Wala kang alam dito. Kung ganyan lang ang pasinaya ng inyong gagawin, i-off ko yung aking comment section para matauhan kayo. Walang matututunan ang taong bayan sa klase ng comment ninyo. Yung komento ng mga gago, panggago lang. Hindi kayo pakikinabangan ng tama at makapag-iisip ng wasto para mismo sa kababayan nyo. Yan ang totoo sa mga sinasabi ni Juan Luna na ang unang-unang magiging matayog na kalaban natin ay ang ating mga sarili. Dahil dito pa lang sa comment ninyo, makikita na kung kayo ay para sa bayan at kayo ay para sa mga gago. Nakalagay pa, tumulong ko sa paghanap kay Buloy. Bakit? Anong pakialam ko kay Buloy? Wala akong pakialam kay Buloy. Ang sinasabi ko lamang ay ang mga aksyon at ang mga nadadamay. Gago. Huwag kayong magko-comment dito sa comment section ko ng mga ganyan. Dadayo-dayo kayo rito pagkatapos sasabihin nyo ganyan. Malakas kayong magnegatibo ng comment. Akala mo kaya mong sabihin sa harapan ko? Gago. Hindi ka epektibo. Hindi ka para sa bayan. Hindi ka ang mamamayan na ang hangarin ay magkaroon ng tama at wastong benepisyo para sa taong bayan. Gurang, magtanim ka na lang ng talbog. Gago. Gurang, tinggain ko mukha mong animal ka. Magpapangita tayo sa kalsada. Ang sinasabi namin dito ay ang mga nasasaktan at ang apekto ng taong bayan tungkol dyan. Wala kang kwenta sa yung mga ibinibigay na komento. Bagito ka pa sa katotohanan. Ngayon ka lang nakakapit ng cellphone, animal. Hindi mo gawin tama ang tungkulin mo bilang taong bayan. So malinaw taong bayan, malinaw bayan na tama ang sinasabi ni Kuya Ed. Hindi lahat ng taong bayan ay magbebenepisyo sa kung ano ang ating hangaring pagbabago. Dahil may mga kababayan tayo na gago. Aakusahan kang buwang. Paano naging buwang sa isang panawagan? Sira ulo ka pala. Galing na po ako ng Basilan.
Galing na ako ng Basilan, baka hindi nyo alam ang istorya. Anong iyakin si Manong sa pinagsasasabi mo? Mga gago, irresponsable kayong mga tao. Hindi ninyo nakikita kung ano. Wala. Bagamat ganyan ang aspeto ninyo sa aming mga nakikita, ay patuloy pa rin kaming mananawagan sa pulisya na maghinay-hinay kayo, tignan nyo ang sitwasyon, kasi buhay na ang minsan ay naibibigay sa puntong ito. Bayan, mga kapatid naming kapulisan, iniisip namin na kayo ay may pamilya rin. Ako, may anak akong pulis, may pamangkin akong pulis, may pinsan akong pulis, may manugang akong pulis. Hindi biro ang magpatupad ng tungkulin, hindi biro ang tumupad ng tungkulin. Pero dapat lang, lawful order lang tayo, bayan. Dahil ang kababayan nyo ay nagsasakripisyo. Ang mga kababayan ninyo ang naaabuso. Kung dumating ang punto na ang sarili nyo rin ang abusuin ng mga ito, tulad ng kayo ay mga nakatira sa squatter area na kayo'y paaalisin, ang mga pulis din na to ang gagamitin para sirain ang inyong tahanan at kayo ay palayasin. Kaya muli nananawagan kami sa Sandatahang Lakas, nananawagan kami sa Supreme Court. Dahil yan ay sakop ng Supreme Court, kapangyarihan ng Supreme Court na magpatupad ng batas. Nananawagan kami sa Sandatahang Lakas, nananawagan kami sa Supreme Court na magpatupad ng wasto at tamang batas para matigil na ang sitwasyon at ang pressure sa area ng Davao. Nananawagan kami dahil ito ang pinakamabisang sandata, ang panawagan. Nananalig kami na may makikinig. Sandatahang Lakas muli ay nananawagan kami sa punto na makialam kayo. Mag-intervene kayo sa sitwasyon. May buhay ng naisusugal at may buhay ng nagiging halad sa pangyayaring ito. Kaya nananawagan kami sa punto hanggat may pag-asa pa, hanggat may panahon pa, nananawagan kami. Dahil labis-labis ang inyong pagpapatupad ng inyong batas, meron ng mga buhay na naiimbol. Nananawagan muli kami sa Sandatahang Lakas. Nananawagan kami sa Supreme Court para marisolba ang kaguluhang nangyayari dahil karapatan at tungkulin ninyo ang bagay na yan. Muli, nananawagan kami sa punto nananawagan kami para maiwasan ang malaking gulo. Nananawagan kami sa Supreme Court
na ipalabas ang batas sa kapakanan ng taong bayan. Nananawagan kami sa sandatahang lakas na gumawa kayo ng tamang hakbang para matigil na ang kaguluhan. Nananawagan kami sa sambayanang Pilipino na gawin at tama at wasto ang ating mga tungkulin. Nananawagan kami hanggat may pag-asa pa. Nananawagan kami hanggat may panahon pa. Nananawagan kami sa lahat ng isang matibay at matatag na panawagan tungo sa kung ano ang nangyayari. Nananawagan kami sa sandatahang lakas. Nananawagan kami sa kataas-taasang hukuman. Nananawagan kami sa mga kapatid natin na naandyan ngayon sa Kingdom of Jesus Christ, na may mga magulang kayo at mahal sa buhay na maaapektuhan kung dumating ang araw at ang punto na kayo ay makasama sa mga kaso na ilalatag sa inyo. Dahil ang witness mismo ng inyong mga paglalabis na ginagawa ay ang taong bayan. Nananawagan kami sa lahat ng nakauunawa at nakakaintindi sa sitwasyon meron tayo ngayon. Nananawagan kami sa sandatahang lakas na kumilos kayo at ipairan ng wasto ang batas para sa taong bayan. Nananawagan kami at hindi magsasawa dahil alam namin may positibo at may pag-asa ang panawagan tungo sa wasto at tamang pagbabago. Ito ay ang tamang hudyat. Ito ay ang tamang pagkakataon. Nananawagan kami sa lahat, sa sandatahang lakas at sa Supreme Court. Gumawa kayo ng tamang panawagan at order na itigil ang sobrang pagmamalabis ng karapatan tungo sa iisang bagay lamang. Nananawagan kami hanggang sa mga sandali na maiintindihan ninyo ang panawagan ng taong bayan. Nananawagan kami sa sandatahang lakas. Nananawagan kami sa kataas-taasang hukuman. Nananawagan kami hanggat may pagkakataon pa. Nananawagan kami hanggat may pagkakataon pa. At sa huli ay hindi na natin ito pagsisisihan. Sa lahat ng mga nag-text, sa lahat na nag-comment ng negatibo at mapang-insulto, kaya nyo lang yung gawin sa cellphone at hindi ninyo yung kayang gawin ng harap-harapan. Ito po ay ang huling sandali ng panawagan ng Kuya Ed. Nananawagan ang Kuya Ed TV sa sambayanan, sa fraternal, sa kapatiran, sa samahan, na magkaisa tayo tungo sa kapayapaan at katahimikan. Nananawagan kami sa sandatahan. Nananawagan kami sa kataas-taasang hukuman para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Maiwasan ang kaguluhan na pupwedeng
sumiklab sa anumang oras. Nananawagan muli kami. Nananawagan ang taong bayan. Ito po ay paalala lamang na ang batas ay nakabase sa pagpapatupad ng tama base sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas na proteksyonan, pangalagaan at ipaglaban ang kapakanan ng taong bayan. At kung kayo ay may pagmamalabis gaya na nga ng mga nangyayari, isa lamang po ang katotohanan nito ay ang inyong paglabag. Sa muli, ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Mananawagan pong muli ang Kuya Ed TV sa sandatahang lakas at sa kataas-taasang hukuman na magpatupad kayo ng batas para masansala at matigil ang kaguluhan sa lugar kung saan sinasabing naandoon ang kanilang hinahanap na si Kibuloy. Nananalig kami na ang sandatahan at ang kataas-taasang hukuman ay makauunawa sa tunay na tinig ng bayan para po sa kapayapaan.